Ariana's POV. Tuwang-tuwa si Emmanuel habang tumatakbo sa playground. Pawisan na ang noon niya pero hindi pa rin nauubos ang sigla. Ako naman nakaupo sa isang bench, nakasunod ng tingin sa bawat takbang niya. Handang tumakbo kung sakaling matisod o madapa. Pero imbes matisod, bigla siyang bumalik sa tabi ko at umupo saglit. Hingal na hingal pero may ngiti pa rin sa mukha. Ate Ariana, bulalas niya habang pinupunasan ko ng tissue ang pawis sa noo niya. Totoong malikot po talaga ako. Sabi po ni Daddy minsan daw hindi niya ako matigil kapag hyper na ako. Napangiti ako. Oo nga, napansin ko rin. Para kang may 5 battery sa katawan. Tumawa siya ng malakas, tapos bigla siyang sumeryoso. Pero may kinang pa rin sa mga mata. Pwede po ba mamasyal tayo ulit sa inyo? Sa probinsya nyo? Napatingin ako sa kanya. Bakit mo naman gustong mamasyal doon? Kasi po sabi niyo may tanim kayo at may mga alaga kayong manok at pato, di ba? Tumayo siya bigla, sabay turo sa malayo, kunwari may inaabot. Pag nandun po tayo, hulihin ko yung mga pato tapos papalakarin ko sila sa ilog? Napatawa ko. Sigurado ka marunong kang humuli ng pato? Opo, ako pa. Tapos bigla siyang sumeryoso. Parang may naisip na mas importante. May ilog po ba talaga sa inyo? Tumango ako. Meron. Malinis yon at malamig ang tubig. Noon, lagi ako naliligo doon kasama ng mga pinsan ko. Lumaki ang mata niya sa tuwa. Gusto ko rin po doon. Isama natin si Daddy tapos sabay tayong tatakbo. Tapos magpipiknik tayo. Magluluto po kayo ng masarap na adobo tapos ako ang tagakain. Natawa ako sa kanyang imahinasyon. Ang saya niyang pakinggan. Para ba ngayon lang siya talaga nakaranas ng gantong kasimpleng kaligayahan? Isang normal na araw ng paglalaro, kwentuhan at pangarap na mamasyal. Ngunit sa kabila ng saya, may biglang kumunot sa dibdib ko. Hindi ganon kadali. Emmanuel? Marahan kong sabi habang tinitingnan ko siya sa mata. Hindi tayo basta-basta makakapunta doon, lalo na kung isasama pa si Daddy mo. Napakulot ang noon niya. Bakit po? Uminga ako ng malalim. Kasi baka di pumayag ang mommy mo. Biglang nabura ang ngiti sa mukha niya. Bumagsak ang mga balikat niya at napayoko. Bakit po laging hindi pwede? Mahina niyang tanong. Laging may bawal, laging may ayaw. Hindi ba pwedeng masaya lang kami ni Daddy? Ayaw niyo pa rin po ba ako isama? Napalingon ako sa kanya. Agad kong inabot ang kamay niya. Hindi sa ayaw kitang isama, Emmanuel. Gusto ko nga sana pero hindi ako pwedeng gumawa ng desisyon na baka ikasama pa ng loob ng mommy mo. Tiningnan niya ako, may lungkot sa kanyang mata. Bakit po si mommy hindi naman po kami sinasama? Bakit siya pwede tapos kayo hindi? Hindi ko na alam ang isasagot. Sa edad niya, dama ko na ang bigat na dinadala ng isang bata na pilit inuunawa ang pagkukulang ng isang ina at ang limitasyon ng ibang tao sa paligid niya. Gusto kong yakapin siya, sabihin na kahit papano nandyan ako, pero di ko rin kaya magpanggap na may puwersa akong wala naman. Pasensya ka na ha, mahinang tugon ko. Gusto ko lang sana mas maging maayos ang lahat para sa'yo. Tumayo siyang bigla, hawak-hawak pa rin ang kamay ko, pero di na ganun kasigla ang tinig niya. Ayoko na po munang maglaro. Emmanuel, ang saya-saya ko na sana kanina sabi niya habang pinupunasan ang ilong niya. Pero ayaw niyo naman pala, hindi pala pwedeng maging masaya palagi. Doon pakiramdam ko, may tumusok sa puso ko. Ang batang to na dapat puro tawa lang inaatupag ay pinipilit umintindi ng mundong puno ng komplikasyon at masakit dahil ako man nakakulong din sa limitasyong hindi ko kayang lampasan. Pero kahit anong mangyari, isang bagay lang sigurado ko, hindi ko siya pababayaan. Tahimik si Emmanuel habang naglalakad kami pabalik sa opisina ng daddy niya. Hindi gaya kanina na halos mapatid na sa kakadaldal. Ngayon para siyang may mabigat na iniisip. Bawat hakbang niya mabagal at di na rin siya kumakapit sa akin tulad ng dati. Para bang may pader na bigla na lang naitayo sa pagitan namin. Napansin ko rin ang mga sulyap ni Zephyr mula sa loob ng opisina nang dumating kami. Nakakunot ang noon niya. Halatang napansin niyang may kakaiba sa anak niya. Emmanuel, tawag niya habang papalapit kami. Bakit parang di ka na makausap? Tahimik lang ang bata.
Umupo siya sa isang sofa at yumuko. Walang balak sumagot. Ako na nagkusang magsalita. Ayoko namang isipin ni Zephyr na napabayaan ko ang anak niya, lalo na't nasa trabaho ko bilang yaya at kasama ko ang anak ng boss ko. Kailangan kong panatilihin ang profesionalismong mahigpit kong pinanghahawakan. Pasensya na po, sir. Mahinahan kong simula habang lumapit kay Zephyr. May napag-usapan lang po kami kanina ni Emmanuel. Gusto lang po sana niyang mamasyal sa probinsya namin, pero di po ako pumayag. Tinignan ako ni Zephyr, parang naguguluhan. Bakit hindi mo siya pinayagan? Huminga ako ng malalim. Nalalam ko pong hindi magiging maganda kung nagawa kami ng desisyon na hindi alam o walang pahintulot ang mommy niya. Ayoko po na may masabi si Ma'am Noemi o isipin na baka may ibang agenda ako. May biglang kumurot sa dibdib ko habang sinasabi ko yon. Hindi ko nga ba talaga siya pinayagan dahil kay Noemi? O dahil ako mismo ang natatakot na baka mas lalo pang lumalim ang pagkakagusto ko sa batang si Emmanuel, pati na rin sa ama nito. Zephyr nodded slowly, pero naramdaman ko ang tensyon sa mata niya. So nasaktan siya. Siguro po, sagot ko. Pilit nang umiti kahit ramdam kong mas mabigat na emosyon ang bumabalot sa akin. Kasi gustong gusto niya po talagang makasama kayo. Gusto niyang makita ang ilog, ang mga pato, ang simpleng pamumuhay namin sa probinsya. Pero hindi ko po kayang gumawa ng hakbang na baka maging dahilan na samaan ng loob. Kayo po ang boss ko. Asawa rin kayo ni Ma'am Noemi. Wala ho akong karapatang lampasan ng mga limitasyon. Bigla akong napatigil. Napayo ko. Ang hirap pala. Yung gusto mong pasayin na isang bata, pero alam mong may hangganan ng po pwede mong gawin. Na kahit anong tapat ang intensyon mo, may mga mata at bibig sa paligid na maaaring bumaluktot sa katotohanan. Narinig ko ang malalim na buntong hininga ni Sir Zephyr. Ramdam ko ang pag-unawa sa pagitan ng katahimikan namin, pero ayoko nang bigyan pa ng kahulugan. Baka kasi ako lang umaasa. Dahil sa mundong ito, hindi lahat ng kabutihan na susuklian ng tama. Minsan, kailangan mo rin isantabi ang sariling damdamin para lang manatiling buo ang respeto at prinsipyo mo. At iyon ang ginagawa ko. Para kay Emmanuel, para sa trabaho ko, para sa sarili kong konsensya at kahit masakit, kailangan kong tagapin. Di lahat ng gustong mapasaya kaya mong pasayahin, lalo na kung di mo mundo ang ginagalawan nila. Tahimik pa rin si Emmanuel hanggang sa makarating kami sa mansyon. Wala pa ring imig. Hindi niya na ako hinawakan o tinawag kahit papilit ko siyang kinakausap sa daan. Pakiramdam ko tuloy, may tinik sa lalamunan ko. Masakit makita isang tulad niya na nasasaktan, kahit pa akong naging dahilan. Pagkapasok namin, upo agad si Emmanuel sa isang gilid ng sala. Nakayuko, halatang nagtatampo pa rin. Bumuntong hininga si Zephyr at agad tong lumapit sa anak niya. Ramdam ko ang lungkot sa boses ni Zephyr habang dahan-dahang kinakausap ang anak niya. Emmanuel, anak, hindi galit si Ate Ariana sa'yo. Sigurado akong may dahilan siya kung bakit di siya pumayag. Hindi ba't sabi ko sa'yo na may mga bagay tayong kailangan unawain, lalo na't hindi madali ang lahat? Hindi sumagot si Emmanuel. Nakatingin lang ito sa sahig, parang hindi siya handang makipag-usap kahit kanino. Lalo ko nasaktan sa eksenang iyon, pero mas lalong uminit ang dugo ko na mapansin kong muli na mataan ko si Adelpha, ang katulong sa mansyon, nakasilip sa may pagitan ng kortina. Nakakunot ang noon niya habang pinagmamasa ng usapan ng mag-ama. Ilang beses ko na siyang nahuling nakikinig o nakikialam, pero ngayong halatang masaya ng usapan, naiinis na talaga ako. Di na ako nakatiis. Lumapit ako sa kanya at bago pa siya makatanggi o makalusot sa likod ng kortina, hinawi ko ito. Adelpha, matigas kong tawag sa pangalan niya. May kailangan po ba kayo? Or may gusto po kayong marinig? Napaatras siya pero hindi niya maitago ang pagsimangot. Nakakabingi lang kasi ang drama ninyong dalawa. Sarkasikong sagot niya. Masyado kayong pakailamero sa mag-ama. Baka kala mo ikaw may-ari ng bahay. Wala po akong intensyong pakialaman ng kahit sino. Mariin kong sagot habang pinipigilan ang tono ng boses ko. Pero may respeto po akong inaalagaan. Hindi po tama na palagi na lang kayong nakikinig sa usapan ng iba, lalo na kung di naman po kayo kasali.
Talaga lang ha? Umismid siya. Ba't parang ikaw ang madalas kasama ng bata at ni Sir Zephyr? Aba, teka lang. Baka kalaunan ikaw na ang pumalit sa mommy ng bata. Huwag mong sabihin na yan talaga ang plano mo. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Alam ko na may mga taong mahilig humusga, pero iba ang dating ng mga salita ni Adelpha. Diretso, mapanira, walang pakundangan. Hindi po lahat ng kabutihan may masamang intensyon, mariin kong sagot. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Kung may mali po sa pagiging mabait ko kay Emmanuel, kayo na po ang humusga. Pero sana itigil na po ang panghuhusga ninyo sa akin, lalo na kung wala naman po kayong sapat na batayan. Napatigil si Adelpha. Napatitig siya sa akin. Parang nagulat sa tapang ng sagot ko. Pero bago pa siya muling makapagsalita, tinawag na ako ni Zephyr. Ariana, pwede bang sandali ka rito? Aniya mula sa sala. Napatingin ako kay Adelpha. Di na ako nagsayang ng salita. Tahimik kong iniwan siya at lumapit kay Zephyr. Dala ang bigat ng tensyon sa dibdib ko. At sa likod ng lahat ng to, isa lang tanong na gumugulo sa isip ko. Hanggang kailan ko kayang tiisin ng mga ganitong sitwasyon kung unti-unti na rin akong nadadala ng damdamin ko? Tahimik akong nakatayo sa gilid ng sala habang pinagmamasdan ko si Emmanuel na hanggang ngayon ayaw pa rin magsalita. Hawak-hawak na ang paborito niyang laruan, pero kahit yon hindi niya na nilaro. Nakaupo lamang siya sa isang sulok, nakasimangot, at kitang-kita ko sa mga mata niya ang tampo at lungkot. Emmanuel? Marahan kong tawag, pero hindi siya tumingin sa akin. Maya-maya pa lumapit si Zephyr sa akin. May bigat sa kanyang kilos, parang may bumabagabag sa kanya. Ariana? Malumanin niyang sabi. Ako na ang kakausap kay Noemi tungkol dito. Napatitig ako sa kanya. Sa tono ng boses niya ramdam ko ang pagod. Di lang pisikal kundi emosyonal. Di ko alam ano eksaktong pakiramdam ang muusbong sa dibdib ko. Pero parang may kirot. Laging ganon. Si Noemi ang laging nasa dulo ng bawat desisyon niya. Laging may pahintulot. Laging kailangan merong basbas bago pa man siya makagalaw. Hindi ko mapigilan na mapailing ng bahagya. Hindi dahil galit ako kay Noemi kundi dahil hindi ko maintindihan kung bakit tila palagi nakadepende kay Noemi ang kilos si Zephyr. Oo, mag-asawa sila. Oo, ina ni Emmanuel si Noemi, pero kung gano'n na lang palagi, kailan naman magiging malaya si Zephyr na pumili para sa sarili niyang anak? Para sa sariling kapakanan niya? Bakit palagi na lang si Noemi ang kailangan magdesisyon, sir? Mahina akong tanong. Halos hindi ko rin inaasahang mailalabas ko yon. Hindi niyo po ba pwedeng gawin yung gusto niyo para kay Emmanuel na hindi niyo muna kinukonsulta ang asawa ninyo? Saglit siyang natigilan. Napatingin sa akin at nakita ko sa mata niya ang bigat na matagal na pala niyang kinikimkim. Ariana, inaayos ko lang pamilya ko. Ayokong tuluyang masira to. Kung may paraan para mapanatili ang balanse, yon ang gagawin ko. Tumango ako pero sa loob-loob ko, hindi ko alam kung balanse pa ba talaga ang tinutukoy niya o pilit niyang tinatayo ang isang bagay na matagal nang sira. Hindi ko natuloy ang usapan. Binalingan ko na lang si Emmanuel na hindi pa rin ako pinapansin. Lumapit ako sa kanya. Lumuhod ako sa harap niya at marahang hinawakan ng kamay niya. Emmanuel, bulong ko. Sorry na ha. Hindi naman sa ayaw kitang makasama. Gusto ko rin naman kaso hindi naman po pwede. Baka magalit ang mommy mo. Dito na siya sumulyap sa akin. Nakakunot ang noo. Kung ayaw niya, magtatampo ko sa kanya. Sagot niya. Medyo pabulong pero malinaw. Napangiti ako kahit paramdam ko na bibigay na rin ako. Huwag naman, baka magtampo rin siya sa'yo. Ayoko siyang magalit sa'yo Dagdag pa niya. At dito ako napanganga. Gusto ko lagi kang kasama. Mas masaya kapag nandyan ka. Natigilan ako. Ramdam ko ang pagtibok ng puso ko. Hindi ko alam kung dahil sa tuwa o sa kaba. Sa ganitong edad ay ramdam ko ang tunay na damdamin ni Emmanuel. At sa simpleng mga salitang yon, para akong tinamaan na isang masakit pero matamis na realidad. Unti-unti akong nagiging bahagi ng buhay nilang mag-ama. Sa gilid ng sala napabuntong hininga si Zephyr. Narinig ko ang bigat ng hininga niyang yon. Parang gustong sabihin ng madaming bagay pero di niya masabi.
At sa mata niyang palihim na sumusuyap sa amin, may laman. May pakiramdam na tila hindi maipaliwanag. Zephyr? Gusto kong tawagin ang pangalan niya. Gusto kong sabihin na iintindihan ko siya, pero wala akong karapatang manghimasok pa sa sitwasyong hindi ko naman mundo. Isa lang akong tutor, isang taong natutong mahalin ng batang kailanman na hindi sa akin. Isang pusong dahan-dahang nahuhulog sa lalaking hindi ako dapat mahulog. Pero paano kung ako lang kayang magpuno ng kulang? Paano kung akong sagot sa tahimik na hiling na mag-ama? Tumingin ako kay Emmanuel, hinaplos ang ulo niya. Kahit di ko masagot ang mga tanong ko, isa lang sigurado ko. Gagawin kong lahat para di siya makaramdam ulit ng lungkot, kahit masaktan pa ako sa proseso. Di ako mapakali. Sanay akong maingay si Emmanuel. Sanay ako sinusundan niya ako kahit saan ako magpunta. Nagtatanong ng kung ano-ano, kahit minsan nakakabingi ang boses niya at walang patid ang kwento tungkol sa mga paborito niyang laro at kung gaano niya gustong hulihin ang mga pato sa probinsya namin. Pero ngayon, tahimik. Parang may malaking pader sa pagitan naming dalawa. Inintay ko siyang kusang lumapit. Inintay kong tawagin niya ulit ang pangalan ko sa masiglang boses, pero wala. Ni isang sulyap wala. Parang di niya ako nakikita. Kinagabihan napansin kong inaantok siya habang yakap ang kanyang unan. Pero kahit anong pilit kong lambing, hindi siya nagpakita ng kahit katiting na sigla. Di man lang siya lumapit para mag-good night. Di niya man lang ako tinapik sa balikat para sabihin gusto niya ng gatas gaya ng dati. Tahimik siyang nahiga at nakatulog na parang ako ay hindi na bahagi ng mundo niya. Sa pagkakataong yon, parang may kaunong napunit sa loob ko. Kinabukasan, umasa ako magbabago ng ihip ng hangin. Bumangon ako ng maaga at inihanda ang paborito niyang almusal. Kahit di ako sinabihan, ginawa ko lang yon. Naisip ko baka sakaling sa pagkain, makuha ko ulit ang loob niya. Pero paglapit ko sa mesa, nandun siya, nakaupo, walang kibo. Si Zephyr nandun din. Napansin kong di rin siya pumasok sa opisina. Tahimik lang habang pinagmamasdan ng anak niya. Halatang nag-aalala sa kalagayan nito. Emmanuel? Mahinahan kong tawag. Kain ka na. Ito yung gusto mong hotdog, di ba? Wala pa ring imik. Tiningnan ko si Zephyr na napabuntong hininga na lang. Di niya rin alam kung anong gagawin. Sobrang tahimik ng umaga at para bang lahat kami naglalakad sa manipes sa salamin. Isang malaking hakbang, basag lahat. Makalipas ang ilang oras, dumating si Teacher Cherry, ang regular tutor ni Emmanuel. Nasa mid-30 siguro siya, mesdo, istrikta ang dating, pero mahusay magturo. Tulad namin, napansin din niya ang kakaibang bata. Emmanuel, simulan na natin ang gawain mo, ha? Ani Teacher Cherry habang nilalapag ang gamit sa study table. Nandito si Teacher Cherry, di ba dapat masaya ka? Pero wala, tahimik pa rin si Emmanuel. Nakaupo lang sa sulok. Pinapaikot-ikot ang lapis sa pagitan ng mga daliri niya. Napapailing na lang sa Teacher Cherry habang nilalapitan siya. Hala, di ka ba talaga magsasalita ngayon? Anitong nawawalan na ng pasensya. Kanina pa ako nagtatanong, Emmanuel, hindi to laro ha? Mag-aral muna tayo tapos mamaya ka na mag-emote. Napansin ko ang bahagyang pagkairita ni Teacher Cherry at ramdam kong pati siya ay hindi sanay sa ganitong ugali ng bata. Malikot si Emmanuel, oo, pero hindi siya tahimik. Lalong di siya umiiwas sa mga taong gusto niya. Hindi ko na napigilang lumapit. Ako na po, teacher, baka gusto lang niyang magpahinga muna. Kanina pa po siya ganyan. Sabi ko at marahang hinaplos ang likod ni Emmanuel. Pero kahit ako parang walang silbi. Hindi niya ako tinitingnan. Hindi niya ako kinakausap. Masakit. Napatingin ako kay Zephyr na muling napabuntong hininga. Sabay tayo mula sa upuan niya. Tahimik siyang lumapit sa amin at handang titigan kay Emmanuel. Nakita ko ang lalim ng pag-aalala sa mga mata niya. Para kaming mga inosenteng nagkakasala dahil sa isang simpleng hindi na di namin alam paano ba ipapaliwanag sa bata. At sa momentong iyon, sa pagiging ama na gustong maintindihan ang bawat nararamdaman ng anak niya, ako na dahilan kung bakit nagtatampo si Emmanuel. Bumigat ang dibdib ko. Kung pwede ko lamang siya nadalhin sa probinsya. Kung pwede ko lang ibigay lahat ng gusto niyang karanasan, pero hindi naman po pwede. Dahil hindi ako ang tuloy na bahagi ng buhay nilang mag-ama.
Isa lamang akong taong pansamantalang naririto na maaaring sa isang iglap mawala. Pero kahit ganoon gusto ko pa rin gumawa ng paraan para bumalik ang ngiti sa mata ni Manuel. Kahit mahirap, kahit masakit. Pagkatapos ng klase ni Manuel kay Teacher Cherry, hindi pa rin mawala sa mukha ko ang pag-aalala. Lalo't hanggang sa matapos ang session, ayaw pa rin magsalita ni Manuel. Tahimik lang siya, parang wala sa sarili. Kahit anong pilit na lambing, hindi niya pa rin ako pinapansin. Parang may pader sa pagitan naming dalawa na kahit anong gawin ko, hindi ko mabuwag. Nasa sulok ako ng sala habang minamasdan na mag-ama. Nasa harap si Zephyr, nakaluhod sa harap ni Emmanuel habang banayad ang tono ng boses. Di ko marinig agad ang pinag-uusapan nila pero ramdam ko ang bigat ng hangin sa paligid. Tahimik ang buong mansyon. Di na nakikisama sa emosyon naming lahat hanggang sa, Emmanuel? Narinig kong sabi ni Zephyr. Pupunta tayo sa probinsya ni na Ariana, sa lugar na gusto mong puntahan. Nanlaki ang mga mata ko. Kasabay nun, unti-unting lumiwanag ang mukha ni Emmanuel na kanina lang animo ulap na madilim. Tumayo siyang bigla, yumakap sa ama niya. Isang bagay na di ko inaasahan. Tila ba alam ko anong dapat kong maramdaman. Masaya ako, oo, dahil sa wakas muling ngumiti si Emmanuel. Dahil nakita kong nagliwanag ang mga mata niya. Bumalik ang dating kislap na araw-araw kong hinahanap sa kanya. Pero kasabay ng saya, may halong gulat at kaunting kaba. Kasi ngayon lang. Ngayon lang ako nakakita ng desisyon kay Xavier na hindi dumanas ng pagsang-ayon mula sa asawa niya. Tahimik akong tumayo mula sa kinaupuan. Lumapit sa kanila pero di pa rin ako nakapagsalita. Parang may bumara sa lalamunan ko. Si Xavier? Siya mismo ang nagsabi. Hindi siya tumawag kay Noemi. Hindi siya nagtanong kung papayag ba ito. Siya lang. Siya lang mismo ang nagdesisyon. At para sa akin yon, malaking bagay. Kailan pa? Kailan pa nagkaroon ng boses si Zephyr para sa kagustuhan pagdating sa kanyang anak? Lagi siyang tahimik, laging umiiwas sa gulo, laging nakalalay ang desisyon sa asawa niya. Pero ngayon narito siya. Humarap sa anak nila at sinabing pupunta sila sa lugar na gusto nito. Sa lugar na hindi aprobado ni Noemi. Sa lugar ko. Sigurado ka? Mahina akong tanong, halos pabulong. Tumingin siya sa akin. Isang tinging diretsyo, matatag, pero may halong pag-aalala. Kung doon siya sasaya, doon tayo pupunta? Punto niya. Parang may kung anong sumabog sa dibdib ko. Hindi ko alam kung ito ba'y takot o tuwa, baka pareho. Napatingin ako kay Emmanuel na ngayon ay tuwang-tuwa na. Halos hindi mapakali sa sobrang excitement. Paulit-ulit siyang nagsasalita ng, totoo ba, Daddy? Totoo ba talaga? Sasama si Ariana, diba? Diba? Tumango si Zephyr. Oo, lahat tayo, pupunta tayo doon. At habang pinagmamasdan ko silang mag-ama, di ko maiwasang mapahawak sa dibdib ko. Naroon pa rin ang kaba dahil hindi ko alam kung ano magiging palit ng desisyong ito. Pero higit sa lahat, nandun din ang kakaibang saya dahil sa kauna-unahang pagkakataon, nararamdaman ko, pinili niya kami. Gabi na kaming umalis, tahimik ang biyahe. Tayong ingay na makinang naririnig sa loob ng sasakyan. Sa likod nakahiga si Emmanuel sa kandungan ko, mahimbing ang tulog. Yakap-yakap ang purito niyang plush toy. Sa gilid ng mata ko, napansin ko ang sulyap ni Zephyr mula sa harapan. Hindi kami masyado nag-uusap habang nasa daan, pero sapat na ang tahimik na sandaling yon para maramdaman ko ang kakaibang katahimikan sa pagitan namin. Hindi tensyon, kundi kapanatagan.